Kuya Jesus, turuan mo kaming maging matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang mahuli siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa simula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga bata, sa araw na ito ay tinuturuan tayo ni Kuya Jesus ng kahalagahan ng tunay at tapat na pagmamahal. Ito rin ang binigyang diin ni Kuya Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito nang sabihin niya na ang mag-asawa ay hindi dapat na maghiwalay. Sabi nga ni Kuya Jesus, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero ang katapatan o pagiging faithful ay hindi lamang para sa mga mag-asawa, mga bata. Para rin ito sa ating lahat. Ito ay isang katangian na mahalagang ating matutunang maisabuhay sa araw-araw. Ang pagiging matapat o faithful ay naisasagawa natin kung natututunan nating pangatawanan ang anumang ating ipinangako sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos at maging sa pagtupad ng ating mga tungkulin o gawain. Tulad halimbawa sa ating pag-aaral, nagiging matapat tayo kung araw-araw tayong pumapasok at gumagawa ng ating mga gawain pampaaralan. Sa ating pakikipagkaibigan, kung nagagawa natin na tanggapin sila sa kabila ng kanilang mga kahinaan at nananatili tayo sa kanilang tabi. Katapatan naman sa Diyos ang ipinapakita natin sa linggo-linggo nating pagsisimba. Kaya naman mga bata, mahalaga na matutunan natin ang laging maging tapat sa ating ugnayan o relasyon sa isa't isa. Tulad sa ating mga magulang, mga kapatid, kaibigan, kaklase, at iba pa. Ganon din sa ating mga ginagawa upang sa ating paglaki, alam nating pangatawanan ang anumang pangako na ating bibitawan. Ayon sa itinuturo ng ating simbahan, sa mga pangakong ginagawa sa iba, sa ngalan ng Diyos ay nakataya at nasasangkot ang dangal, katapatan, katunayan at kapangyarihan ng Diyos. Dapat tuparin ng buong katarungan ang mga ito. Ang ibig sabihin mga bata, sa pagiging matapat natin ay ipinapakita rin natin ang katapatan ng Diyos sa atin. Siya na laging kasama natin at nagmamahal sa atin.
Mga bata, upang mapanatili natin ang pagiging tapat sa Diyos at sa kapwa hanggang sa ating paglaki, tayo ay hinahamon na gawin ang sumusunod. Una, paggawa ng mga bagay na hinihingi sa atin, tulad ng mga gawain sa bahay at paaralan ng buong pagtitiyaga at pagmamahal. Ikalawa, tuparin ang mga bagay na iyong ipinangako, sapagkat ang di pagtupad ay katulad na rin ng hindi pagbibigay halaga sa taong iyong pinangakuan.